Yung bang motorsiklo mo, Kas? Hulugan po. Hulugan. Nag-down payment ka na. Po. Ang motorsiklo nasa iyo na. Nasa akin na po. Bali sa Lunes po at 13, 4 months na po. 4 months sa Lunes. Po. Saan ba yung dealer? Ayun sir, yung... Sino nakausap mo dito? Ayan yung manager sir. Yung manager. Andyan sir. Ayun yan sir. Sino kapatid ang manager dito? Ikaw. Si brother, may kinuha daw motorsiklo sa inyo. Sa Lunes, 4 months na. Installment. Hanggang ngayon, walang ORCR. Alam mo ba na bawal imaneho ang motorsiklo na walang rehistro? Okay. Nagbigay kayo ng waiver? Sa waiver sir, Wala. certificate sir. Ano ang protection nila ng katulad niya? Anong protection ay binibigay nyo? Kung sakaling mahuli, kayo magbabayad ng penalty? Wala pong nakasaad yung sir sa binigay namin. Ipabayaran po sila ng penalty once po namin. Paano yun? Bahala na sila. Ay, hindi po sir. Bali sir, ang... Hindi, nirelease ninyo ang motorsiklo eh. Apa. Paano yun? Bahala na sila pag mahuli. O tago-tago lang. Hindi naman. Ano ang ipinayo sa'yo? Ayun sir. Sabi, wag daw dadali ng malayo. Magdadanain ng malaya. Po. Oo. Kasi kapatid, malayo o malapit, kapag pampublikong kalsada, bawal. Tanong kita kapatid, 4 months na wala pang rehistro, anong problema? Bali sir, sa check-in ko po kahapon sir, nireject po siya ng LTO sir. Bakit? Tapos, ang lumabas po sir, blurred SI. Ano yung SI? Sales invoice. Sir. Bali, ang una po sir, ang nangyari, ako po nagpapalo po ako sa head officer ng insurance. Ngayon po, sinisi ko sila para at least ma-monitor din po nila yung conversation namin sir ng head office. Then, pagka go po sa akin, meron na po siyang COC, ibinako na po siya sa system ko para at least mag-run na po siya. Ngayon po, COC is Certificate of insurance sir. Diba parang TPL po. Yun po. Pagka bigay po sa akin sir, iginako po siya kagad para mag-run na po. Bali sir, ang nangyari, ang lockings naman po sa insurance po. Maaari po na, sa tingin ko lang po maaari po na ang nakita ko pong pagkakamali doon, hindi po kaagad na ipasa sa akin yung insurance po. Pagdating po kasi So, anong insurance yung inyong... Ano ba yon? In-house insurance or anong insurance? Ano yun? Bali sir, sa company na po siya. Company insurance. Yes po. Alam ba ng inyong company na ganito yung problema? Ano po sir? Kasi maraming reklamo kaming natatanggap. Kaya ako personal na pumunta. So kung Lunes ay 4 months na, kailan ninyo nakuha yung COC, yung sa insurance? Bali sir, kung hindi ako nagkakamali sir sa email na pinamonitor ko sa akin ng parang Thursday ko. Last week? Yes, sir. Ibig sabihin, malabo pa yung sabaw ng pusit. Yun nga lang po sir. Nung nai-send naman po sa akin yung status sir, iginako na po siya. Bali, sir, Anong gino? kumbaga para ma-submit ko na po siya kay LTO sa system ko. Okay. Kumpleto ng papers, hindi. Kompleto na po siya. Na-submit na sa LTO, hindi. Mai-submit na po. Bali ngayon sir, ito po. Hindi, teka. Huwag mong bilisan. Sabi mo, kumpleto na requirements. Ako. Pangalawa na-submit na sa LTO. Yes po. Mayroon ba tayong patunay na nasa LTO na? Ako, pwede po natin check sa Sige nga. More than 3 months na, hindi pa gumagalaw ang papel niya sa LTO. Bali sir, kung di ako nagkakamali sir, pangatlong input ko na po ito. Saan? Sa LTO portal po. Hindi. Bakit mo encode sa LTO kung hindi kompleto ang papers? Eh sabi mo, na-delay ang insurance. Oh, Bali sir, naka-auto-generated na po siya kay LTO. hindi, sabi mo kasi, last week, Thursday lang, Yes po. na kompleto yung sa insurance. O kahit 10 beses kang mag-encode, hindi tatanggapin ang system. Tama? Tama po sir. Oh.
Wala kayong coordination sa insurance office? Bali sir, pagkadating po sa insurance sir, ako po rin na po ako sa ito, tapos kinukulit ko na rin po sila ng tulong. Para lang po may bigay sa akin. Dapat kapatid, ito pa yung kapatid. Sa business, dapat nakatutok tayo sa problema. Kasi kung Thursday lang na-comply ng insurance yung requirement, parang lumalabas kung Lunes ay 4 months na, last Thursday lang, parang lumalabas 4 months pa lang halos. 4 months na, saka pa lang gumalaw. Usapang kapatid, usapang kaibigan, ilan na ang nakaranas ng ganito? Actually sir, hindi lang po si Sir Lepanya ang naka-experience setup. One time po nakausap ko na rin po si Brad, regarding po yung parang September or October po. Ganito, no? Wala naman akong pakialam sa negosyo ninyo. Pero iparating mo sa head office, kung ganyan ang nangyayari, ang magiging negosyo ninyo hindi pa sulong. Siyempre, may mga kapwa riders yan. May grupo ka ba? Wala Club? po, sir. Siyempre, yung anak niya, na rider din, siya magkukwento sa iba. O, di ba? Negatibo ang magiging impact para sa inyo. Kaya kung hindi ninyo aayusin yan, naniniwala ako, babagsak negosyo nyo. Kasi ang mga riders, nag-uusap-usap yun. May group din naman. O, di ba? O rider ka rin, di ba? Iparating mo sa head office, boss, manager, amo, pag hindi natin ito naayos, babagsak negosyo natin. Kasi magkukwento ito sa iba, sigurado, hindi mo ito mapipigilan. Okay. Sinasabi mo na naisubmit na sa LTO nitong nakaraang Thursday. Hindi na kita kukulitin, may tiwala ako sa iyo. Pagdating ng Huwebes at wala pang rehistro, iba na ang magiging usapan natin. Ano? Hindi ko na kailangan buklatin yung records mo. Ang sa akin lang naman sir, pinapakita ko lang din naman. Hindi, alam mo, ire-respeto kita, pero hindi valid yung ikaw lang ang kaharap ko, pero kung kaharap ko yung insurance, yung in charge sa insurance, kung totoo ang sinasabi mo, doon may problema. Tama ba ako? Oh. Kung ba yung dealer, tapos merong in-house insurance, doon may problema. Ganito na lang, kasi pare-pareho tayong busy. Hanggang Huwebes. Kapatid, pag hindi na ibigay ni brother yung ORCR ng motorsiklo na binili mo, installment, hanggang Huwebes, mapipilitan akong mag-coordinate kapatid sa LTO para alamin kung kailan kayo nag-submit ng requirements. No. Hopefully, Huwebes or before Huwebes, wala na tayong pag-uusapan, may ORCR na. Okay yun. O gusto mo pahabain pa natin ang usapan? Ha? Sige. Tatapusin ko to sir. Actually sir, Ano ba yan? Usapang lalaki o... Usapang lalaki sir. Lalaki ka ba? Lalaki sir. O ipakita natin. Actually sir, para aware din po si sir. Ito kasi sir, ang nangyari. Explain ko lang din sir. Kahapon sir, Kapatid, excuse me. Sa usaping ito, hindi mo kailangan magpaliwanag. Kumbaga sa isang issue, palpak na talaga. Palpak na talaga. Walang katanggap-tanggap na paliwanag. Ngayon, kung ipagpalagay, totoo yung sinasabi mo na na-delay ang insurance, yon ay in-house insurance. Kung totoo yon, may problema doon sa insurance, sa in-house. O parating mo sa boss mo. Pag hindi ninyo inayos yan, babagsak ang negosyo. Pare-pareho kayong mamalasin. O, hindi ko na kailangang pagpaliwanagin ka eh. Walang justification yan. No. Yes. And gusto ko naman sabihin sa'yo,
May ibang mga dealers, Brother Matt, ganito rin. Pero pag kung may umaksyon, ibilang lang ng ilang araw, nare-resolve. Ngayon, sabi nung iba, Sir, bakit ganun? Nung umaksyon ka, na-resolve. Ganun na lang po ba yon? Hindi. Pag naulit pa, mangangampanya ako sa riders, wag na kayong bibili sa ganitong company. Kasi yung unang mali, pwede pa eh. Pero pag sinundan pa, ibang usapan na. Diba? So, hindi mo kailangang magpaliwanag. Sabi mo sa boss mo, ako naman ay may countering negosyo. Ipinapayo ko, pag hindi ninyo inayos, ipasara na ninyo ang business. Kasi walang mararating. Mga babankrupt lang. Oo, di ba? Madadamay pa kayo. So, dapat yung close coordination with the insurance office, doon sa in-charge, dapat, ang maganda kasi nito, brother, pag na-settle na yung documents, submit nyo agad sa LTO, hopefully, within the week, lalabas ang ORCR. Pag-uusapan naman ng riders ngayon. Brother, Don, ang bilis ng rehistro doon. Aangat ang negosyo. Di ba? Ngayon, ipagpalagay, kung may problema kayo sa LTO, pwede ninyo iparating sa akin. Ako may ipag-usap sa LTO. Pero, huwag ninyong idadahilan, brother, ang LTO kung ang problema nasa level nyo. Kasi yung iba, brother Matt na dealers, laging itinuturo, LTO, LTO. Na-check natin. Wala namang problema sa LTO. O, sige. Sabi mo sa boss mo, yung advice ko, ha? Yes, ma'am. Ha? Sabi mo, kung hindi maisaayos, mag-isip na ng ibang negosyo. Magkukulaps. Alam mo, masakit nito. Pag nahuli ito ng LTO, 12,000 pesos ang multa. Kawawa naman. And sana, huwag mahuli ng LTO. Kasi pag nahuli ng LTO, 12,000 ang multa. Makikipag-away ako sa iyong office. Dapat bayaran ninyo ang multa. Pwede naman kayong magmatigas. Pero sigurado, mas matigas ako dahil tama ang panig namin. Diba? Okay lang magmatigas kayo kung kayo tama. Ha? Okay. Taga saan ka? Probinsya? Pasay po talaga ako. Manila Bay ka? Yes po. Gusto mo, pabalikin na kita doon? Ayusin mo. Kabitin nyo o ayusin mo. Souvenir. Sige. Sa Webes, punta ka dito. O, para maganda, Biyernes. At Webes na sir, kasi namamasada ako sir Oh, ng sige. tricycle sa Manila, Webes coding ko. Okay. Okay. Tapos, saan ka ba nawi? Dito ba sir? Paliparan sir. Webes, punta ka. Pag okay, okay. Tama. Pag hindi, iba ang gagawin natin. Okay? Oh. Ilang araw na lang, huwag mo ipagamit yung motorsiklo. Kasi, 12,000 pesos ang multa. 10,000 para sa unregistered, 2,000 pag mamaneho ng hindi rehistrado. Diba? O sige. Gusto kong isama kang magmerienda, kaya lang may lakad pa kami. Okay na sir. Okay na? Malaking bagay na sir. Sige. Ito na tabala sir. Okay, okay. Kuya, yan po.